morning po, Kongs. Going back po dun sa PDEA leaks po. Apparently po, kahit po marami ng kritisismo at kung may question dito sa investigasyon po na ginagawa ng Senado, may third hearing pa po sila. By next week po, may third hearing pa po sila. So, tingin niyo po ba ito kaya po nila tinutuloy is yun nga po, part po ng destabilization plot. At baka ito po, or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po dun sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Una, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento again, nanggaling lang sa isang vlogger na pinost niya. Tapos ang sinasabi ngayon ni Morales na although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant, hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information, but siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito. Nakakapagtaka lang kasi yung timing, kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina, yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon, supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Na mismo ang ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi na authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole. Saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kaya mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. So, for me, this is a dead end. Wala na ho itong patutungan, pero pagpipilit natin ang bagay na ito, may motibo. Diba? There's clearly a motivation why someone will keep pushing, why Senate will keep pushing for this. To really malign someone, malign our president, malign the actress that was also involved, Maricel Soriano. Sabi nga niya dun sa hearing, hindi niya daw alam bakit siya naimbitahan. Diba? Kawawa naman yung tao. No, na idadamay siya sa mga ganitong klaseng pandinig sa Senado. Pero tama nga si Kong Jude, yung personalities na involved, yung mga tinututukan nila, nakakaras tuloy yung mga tao. Pero dapat, kung talagang the point of the inquiry in aid of legislation is to prevent leaks of confidential information, dapat dun po tayo sa institution na tinututukan natin. Hindi po yung mga personalidad na involved. At saka kung talagang nangyari po ito noong 2012, dapat pinursu na ito na PDEA. Diba? So bakit walang naging pag-pursue nung kaso na ito or nung operation na ito? Wala nga may alam na nito eh. So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niya magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Nakakapagtaka talaga ito.